Si PBBM ang utak ng korupsyon sa flood control skandal. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Si PBBM ang utak ng korupsyon sa flood control skandal. Yan ang sabi ni Manong Chavit Singson. Mga kababayan, matindi ito. At si Manong Chavit po ay naghahamon ng debate kay PBBM mga kababayan. Matindi laban ito ha. Pag natuloy ito, kabang-abang ito mga kababayan. At kasama din sa kanyang presentasyon si former Speaker Martin Romualdez mga kababayan. At silang dalawa ang itinuturo ni Manong Chavit Singson na utak ng maanomalyang flood control scandal mga kababayan. Matindi po ito, matindi. At nananawagan din itong si Manong Chavit ng one time, big time na rally mga kababayan. At ito po ay kanyang panawagan sa mga religious group maging sa mga kabataan, mga kababayan. Gusto po ba ninyong malaman ang buong detalye ng mga aligasyon na yan? Panoorin natin ng sabay-sabay ang bidyong ito mula po sa Net25 News and Information sa programang Sa Mata ng Agila para malaman natin ang buong detalye ng sinasabi po natin na ang utak daw ng maanomalyang flood control scandal na yan ay si PBBM. Ito po ang video. Panoorin natin ng sabay-sabay. Samantala, hinamon naman ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinawag niyang utak sa likod po ng flood control project scandal sa bansa sa isang debate. At nanawagan din ng dating opisyal sa Taong Bayan at mga religious organization na dumalo at suportahan ang ikakasa niyang one-time, big-time rally laban sa katiwalian. Detalye sa live report ni TJ Mendoza. TJ. Ali, tama ka, hinihibok na ni dating Governor Chavit Singson ng Taong Bayan na magsagawa nga nitong one-time, big-time rally para umano maiparinig na sa Malacanang ang matagal ng hinaing ng mga Pilipino at ng Taong Bayan ukol nga dito sa hindi matapos-tapos na investigasyon kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacanang alone to challenge you into a debate about this press con with all the media as a witness. Yan ang matapang na hamon ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasunod ng kanyang alegasyon na ang Pangulo umano ang utak sa likod ng korupsyon sa malawakang flood control scandal. Matagal na raw gustong ihayag ni Singson ang mga alegasyon laban sa Pangulo pero hinintay raw niyang umabot ito ngayong unang buwan ng bagong taon. 40 taon na raw kasi simula nang mapatalsik ang rehimeng Marcos Sr. Eksakto rin kaparehong 68 years old na rin ng nakababatang Marcos ngayon ang edad rin ng kanyang ama nang mapatalsik sila sa Malacanang. Pagbubunyag pa ni Singson, sina Sara Diskaya raw at Orly Gutesa ang pinaka-credible na testigo laban sa Pangulo. Pero tila itinatago raw ng dating Speaker Martin Romualdez si Gutesa kung kaya't wala raw nagsasalita laban sa pamilyang Marcos. Pero para maiparinig raw ang sigaw ng Taong Bayan sa Pangulo, We will schedule a one-time, big-time rally and nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, grabe corruption. So lahat, inanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yon, but it should be ASAP and we will march to Malacanang.
Wala pa raw nakakausap si Singson ng mga grupong maaaring sumama sa kilusan para maiparinig sa Pangulong Bongbong Marcos ang hinaing ng taong bayan. Pero isa ang sinisuguro ng dating mambabatas na maraming dadalo sa tinawag niyang one-time big-time rally. Bukod sa hamon na debate, may open letter rin si Singson kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na binasa niya sa harap ng media. Sinabi nitong hindi raw China ang kalaban ng Armed Forces of the Philippines o ng AFP at ng mga Pilipino. Ang tunay raw na kalaban ay ang mga korap na politiko. Lumulobo na rin raw ang utang ng Pilipinas. Aniya, 17 trillion pesos na raw ang utang ng bansa at 2 trillion pesos ang ibinabayad ng bansa kada taon. Kaya't ang ekonomiya raw ay siguradong pabagsak na. Binanatan rin ni Singson ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hindi raw kasi nito iniimbestigahan ang mga ghost at substandard flood control projects sa baluarte mismo ng Pangulo sa Ilocos Norte. Wala pang komento ang Malacanang at ang Pangulo maging si ICI Advisor Retired Justice Andres Reyes Jr. sa mga naging alegasyon ni Singson. Ali, wala pang ibinibigay na petsa, partikular nga yung kung kailan niya gusto mangyari ito one-time big-time rally. Pero ang sinabi kanina sa press conference ni Chavit Singson ay sana raw ay daluhan ito ng mga kabataan para daw dun sa sinasabi niyang as soon as possible daw dapat magsimula na itong one-time big-time rally. Ali. TJ, ang tanong ng taong bayan dito sa pagtawag ni former Governor Chavit Singson bilang utak si Pangulong Bongbong Marcos dito sa likod nitong flood control scandal ng bansa. Ano ang pinahahawakan niyang, kumati na tawag dyan, resibo, di ba? O anong batayan niya para sabihin na ang si PBBM ang utak sa likod ng skandalo ito? Ali, yung mga binabanggit mo o yung hinahanap nating mga resibo nga para mapatunayan na sana masabi natin na ang Pangulong Bongbong Marcos ang utak nga dito sa likod ng maanomalyang flood control scandal ay hawak raw mismo ni Chavit Singson. Hindi niya ito ibinigay directly sa media kanina pero ipresent niya iyon via video presentation. Yung ibang ang bahagi ng video presentation ay aminado siyang gawa raw ng AI pero sabi niya nananatili ang mensahe roon na sana raw ay panindigan ng Pangulo itong investigasyon kaugnay nga sa maanomalyang flood control scandal. Ito rin, Ali, binanggit rin kanina ng dating gobernador na yung pagbabanggit nga ng Pangulo dun sa ilang pages ng GAA 2025. Alam raw mismo ng Pangulo yung nilalaman ng mga yon dahil dun sa mga naunang statements ng Pangulo na pinag-aralan niya iyon bago niya i-veto yung ilang mga line items. Pero gayunpaman, lumusot pa rin itong mga maanomalyang flood control scandal dahil daw may basbas ito mismo ng Pangulong Bongbong Marcos. Ali. May nabanggit ba ang former governor tungkol dito naman sa kapipirma lamang na 2026 national budget? Ali, kanina kasi nung nagkaroon ng press conference si dating Governor Chavit Singson hindi pa napipirmahan ng Pangulo yung ating General Appropriations Act for the year 2026 kung kaya't hindi pa namin siya nahinga ng komento ukol dyan pero yung pinanatan niya talaga ay yung mga nakaraang budget na pinirmahan niya nitong tinawag niyang former friend na si PBBM. Okay, huling tanong na lang, TJ. Dito, ito ay hamon na magdebate sila ng Pangulo at ni former Speaker Martin Romualdez. Pero dito sa kanyang liham din kay AFP Chief General Romeo Browner, wala bang nilalabag na batas ang former governor? Ali, naging maingat siya sa mga naging statements niya kanina. Kung tutuusin ay pwedeng mangyari sa kanya yung nangyari kay General o dating General Romeo Pocis, yung paglabag nga dun sa Article 142 ng Revised Penal Code, yung inciting to sedition. Pero inabangan namin yung magiging statements niya during the press conference. Pero maingat siya. Wala siyang mga statements kagaya ng oust PBBM o maging yung mga resigned PBBM. Ang sinabi niya kapag nagtatanong ang media, sinabi niyo yan, hindi ako nagsabi niyan. Ganun siya magsalita kanina sa amin, Ali. Kung kaya't naging maingat siya sa statements niya, ang sinasabi niya lamang ay ibinubulgar niya yung mga naging katiwalian nitong administrasyong Marcos pero hindi niya sinasabing bumaba na siya sa pwesto. At kapag hindi tinanggap ang hamon niya, ano ba ang sabi ni former Governor Chavit Singson? Kapag hindi pinatulan
ng Pangulo ang kanyang hamon sa isang debate? Kung sakali mang hindi matutuloy ang magiging debate ng Pangulo at ni former Governor Chavit Singson, ay mananatili yung kanyang panawagan na paulit-ulit na magkaroon ng kilusan o yung mga rally nga para maiparinig sa Pangulo at sa Malacanang. Yun ang kanyang termino kanina, Ali, para magising raw ang Malacanang dito nga sa malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Okay, maraming salamat, TJ Mendoza, nag-uulat live. Happy New Year, TJ. Yun po ang balita tungkol dyan, mga kababayan. At yan ay mula po sa Net25 News and Information sa programang Mata ng Agila. Pakipollow po yung page at pakilike, pakisubscribe po yung Net25 News and Information, mga kababayan, para updated po kayo sa mga totoo, tunay at lehitimong balita, mga mahal po naming mga taga-subaybay. Matindi po ito. Matindi ang birada ni Manong Chavit Singson. Talagang hinamon niya si former Speaker Martin Romualdez at ang presidenteng Bongbong Marcos sa isang debate, mga kababayan. At ito nga, yung kanyang aligasyon ay mabigat po ito sapagkat pinaparatangan na ang utak ng maanumalyang flood control scandal, mga kababayan, ay walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Matinding paratang ito at matinding aligasyon ito ni Manong Chavit, mga kababayan. Malalaman po natin kung ano po ang magiging tugon ng palasyo sapagkat hindi palalampasin ito ng palasyo sigurado. Sigurado po yan, mga kababayan, nasasagutin yan ni PCO Undersecretary Claire Castro. Abangan po natin yan, mga kababayan. Siya po kasi ang sumasagot tungkol sa mga tirada na yan, mga banat na yan sa palasyo, mga kababayan, ang humaharap. Kaya nagagampanan niya Napapansin niyo, mga kababayan, nagagampanan niya talaga yung papel ni Yusek Claire Castro, mga kababayan, bilang spokesperson ng presidente, mga kababayan. Matindi ito. Oo. Isipin mong, mayroon daw pong hawak na ebidensya si Manong Chavit tungkol dyan sa mga isiniwalat niya at isinapubliko niya sa pagtukoy niya sa presidente bilang utak ng flood control scandal na yan, mga kababayan. Hindi po basta-bastang aligasyon ito. Mabigat po ito, mga kababayan. Noon pa man ay binabanatan na talaga ni Manong Chavit ang administrasyon, mga kababayan. Mula noong hindi siya napagbigyan ng kanyang kahilingan, talaga naman na binweltahan niya ang administrasyon ngayon, mga kababayan. Malalaman natin sa mga susunod na pagkakataon. Tumutok lang po kayo sa ating munting programang Just Vlog para ma-update po kayo sa mga susunod na mga kaganapan. At kung kayo po ay bago lang sa ating channel, mga kababayan, libre po yung subscribe button dyan, pati yung notification bell. Pakipitikin nyo naman para lang sa ganun ay kahit papano'y makapagsama-sama tayo rito sa ating munting channel. Muli po, mga kababayan, bumabati po ang inyong lingkod, Just Vlog, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad, mga OFW. Kayo po ang talagang tunay na bida. Ewan ko na lang kung wala po kayo, di ko na alam kung ano na po nangyayari sa ating bansa, sapagkat kayo po ang nagdadala talaga sa ating ekonomiya, mga OFW. Shout out po sa inyong lahat. Mga kapatid, na patuloy po na sumusubaybay sa ating programa, binabati ko po kayo ng isang magandang araw.